Nagbukas ang pelikula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa isang espesyal na eksena ng pagsasanay militar, may ginawa ang istriktong opisyal na lubhang nakakagulat. Hinugot niya ang pin ng isang granada at inihagis ito sa grupo ng masisipag na recruit. Mabilis na umaksyon ang mga recruit, nagsitakbuhan at nagsihiga sa lupa, ngunit isa sa pinakapayat at pinakamarupok na recruit ang hindi nag-atubiling tinakpan ang granada ng kanyang katawan. Handa siyang isakripisyo ang sarili para iligtas ang mga kasama niya. Ngunit nakakagulat, walang sumabog. Napagtanto ng recruit na isa lamang itong pagsubok ng kanyang instruktor. Ang pangalan ng recruit na iyon ay Steve. Sa Special Forces, hindi siya malakas at kadalasan ay nasa ibaba ang ranggo sa bawat pagsubok. Madalas pa nga siyang huling matapos sa 20 kilometrong weight run. Pero sa bawat espesyal na pagsubok na ito, ipinakita ni Steve ang pambihirang tapang at talino. Nang araw na iyon, nagbigay ng hamon ang opisyal. Sino mang makakuha ng bandila sa tuktok ng flagpole ang makakasakay pauwi sa sasakyan ni Peggy. Maraming malalakas na sundalo ang sumubok, ngunit madulas ang flagpole, at wala pang nakakapagtagumpay sa pagsubok na ito sa nakalipas na 17 taon. Ngunit may kakaibang talino si Steve. Lumapit siya ng may kumpiyansa, tinanggal ang pin sa ilalim ng poste at pinabagsak ito. Madali niyang nakuha ang bandila. Ang kanyang talino ay nagbigay sa kanya ng paghanga ni Peggy at inggit mula sa ibang recruit. Sa kabila ng kahanga-hangang diskarte ni Steve, nananatili siyang underdog at madalas inaapi ng kanyang mga kasamahan. Iniisip nila na nakapasok lang siya sa hukbo dahil sa koneksyon. Hindi rin maganda ang kalusugan ni Steve. 5 beses na siyang tinanggihan sa draft at may ilang malalang sakit. Binibigyan din siya ng mababang rating ng mga nag-i-interview sa kanya. Nang muli siyang ma-reject, nakuha ng recruitment ad sa loob ng sinehan ang atensyon niya. Pero may lalaking naiinis sa harap niya na masyado raw mahaba ang advertisement kaya sinuway siya ni Steve. Nauwi si Steve sa isang eskinita kung saan siya binugbog ng lalaki. Bagamat hindi niya kaya sa lakas at laki ang siga, hindi siya umatras. Binitiwan niya ang kanyang iconic na linya. Kung hindi lang dumating sa oras ang kaibigan niyang si Bucky, maaaring mas malala ang kinahinatnan ni Steve. Nang malaman ni Steve na nadraft ang matalik niyang kaibigan sa militar, natuwa siya para kay Bucky pero nalungkot din para sa sarili. Napansin ni Bucky ang lungkot sa mukha ni Steve kaya inimbitahan niya ito, kasama ang 2 babae, na pumunta sa Tech Expo ni Howard kinagabihan. Sa kabila ng pagsisikap ni Steve na akitin ang mga babae, hindi siya pinansin ng mga ito, dahilan para lalo siyang mawalan ng confidence sa sarili. Subalit muling nahatak ang tingin niya sa recruitment ad, at nagpasya siyang muling magpalsipika ng impormasyon para subukang makapag-enlist sa ika-6 na pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, malapit nang magbago ang kapalaran ni Steve. Si Dr. Erskine, na inatasan ng gobyerno na bumuo ng isang lihim na unit, ay naghahanap ng sundalong may natatanging potensyal. Nakuha ni Steve ang kanyang atensyon dahil sa ipinakita nitong talino at kabayanihan. Nakita niya ang posibilidad ng isang super soldier kay Steve. Kaya't ginawa ni Erskine ang espesyal na hakbang at pinayagan si Steve na pumasa sa enlistment screening. Dumaan si Steve sa espesyal na physical training at sinamahan ni Peggy sa isang tila ordinaryong antique shop. Pagkatapos magsalitan ng mga coded phrases, pumasok sila sa isang lihim na silid sa loob ng shop. Ang lugar na tila pangkaraniwan ay nagtatago pala ng isang top-secret military laboratory. Napili si Steve bilang test subject, isang desisyon na sinaksihan ng mataas na opisyal ng hukbo. Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Steve ang kanyang mga damit at humiga sa hanay ng advanced na kagamitang pang-eksperimento. Mahusay na inangkla ng assistant ang kanyang katawan, kumuha ng vial ng asol na serum at itinurok ito sa kanyang braso. Sinimulan ni Dr. Erskine ang countdown. Kinabahan ang technician habang hinila ang trigger. Pagkatapos ng countdown, mabilis na itinurok ang super serum sa katawan ni Steve. Sa sandaling iyon, mabilis na pinatay ni Howard ang makina at pinaandar ang saturation exposure ng Veta rays. Hindi kinaya ni Steve ang matinding sakit at sumigaw siya ng malakas. Napuno ng tensyon ang buong laboratorio habang hinihintay ang magiging resulta. Mahigpit na inutos ni Colonel Peggy na ihinto ang eksperimento. Ngunit narinig mula sa loob ng makina ang boses ni Steve. I can do this! At matapos marinig ito, nagpasya si Howard na dagdagan pa ang lakas ng Veta rays. Habang lalo pang nagliliwanag ang loob ng aparato, nagsimulang mag-overload at mag-short circuit ang mga control panel dahil sa matinding puwersa.
Nang sa wakas ay humina ang liwanag, dahan-dahang bumukas ang silid ng experimental device. Dumating ang sandaling pinakahihintay ng lahat. Ang dating payat at mahina na binatang si Steve ay nagbago na ngayon bilang isang malapad ang balikat at maskuladong mandirigma. Habang nagdiriwang pa ang lahat sa tagumpay, isang espiya na nagngangalang Heinz ang nagpasabog ng viewing platform at ninakaw ang natitirang super serum, binaril at pinatay si Dr. Erskine at mabilis na tumakas. Dali-daling lumapit si Steve upang tingnan ang kalagayan ni Dr. Erskine, ngunit nakita niya itong halos wala ng natitirang hininga. Sa huling lakas niya, itinuro ni Erskine ang dibdib ni Steve, para bang pinapaalala ang pangakong binitiwan nito. Whatever happens tomorrow, you must promise me one thing. That you will stay who you are. Not a perfect soldier, but A good man. Makalipas ang ilang sandali, pumanaw si Dr. Erskine. Puno ng galit, sumugod palabas si Steve mula sa antique shop at nadatnan niya si Colonel Peggy na sinusubukang pigilan si Heinz sa kalsada. Itinapon ni Heinz ang batang bihag sa tubig saka sumakay sa isang nakahandang submarino at mabilis na lumubog upang makatakas. Go get it! I can swim! Walang pag-aalinlangang tumalon si Steve at gamit ang husay sa paglangoy, naabutan pa niya ang submarinong pinapaandar ng propeller. Hail Hydra! Sa puntong ito, hindi pa alam ni Steve na ang islogang binanggit ni Heinz ay sa organisasyong Hydra. Ang Hydra ay isang lihim na dibisyon ng mga Nazi sa Alemanya, pinamumunuan ni Smith, na nakatuon sa paglikha ng mga sandatang lubos na mapaminsala. Sa isang simbahan sa Norway, nakuha nila ang artifacts ni Odin, ang Tesseract, mula sa katawan ng isang propeta. Nakipagtulungan si Smith sa baliw na siyentistang si Zola, at sinubukan gamitin ang enerhiya ng Tesseract para sa pananaliksik sa mga sandata. Sa isang eksperimento, dahil sa pagkainip ni Smith sa resulta, itinodo niya ang enerhiya at nagdulot ito ng pagsabog sa reactor na nagpakawala ng nakapanghihilakbot na kapangyarihan. Ngunit tinawanan lamang ng mga opisyal militar ang pananaliksik ni Smith, naniniwalang aksaya lang ang kanyang laboratorio. Sa harap ng mga walang kamalay-malay na kinatawan, nagpa siya si Smith na magbigay ng live demonstration ng bago niyang armas. Lubhang nayanig si Smith sa lakas na ito. Hindi lamang ito lakas ng armas, pinapakain nito ang madidilim niyang pagnanasa. Ibinunyag na si Smith pala ang nagpadala kay Heinz para patayin si Dr. Erskine upang pabagalin ang weapon research ng Allies, ngunit dahil dito, tuluyan siyang nabunyag sa puwersa ng Allied. Agad kumilos ang militar at nagpa siya na magpadala ng elite squad sa isang misyon. Nagboluntaryo rin si Steve, ngunit tinanggihan siya ni Colonel Phillips. Ngunit nakita ni Senator Brandt ang halaga ni Steve at pre-nomote siya na may kasamang pagtaas ng sahod. Ngunit imbes na ipadala sa frontlines, sinuutan nila si Steve ng makulay at maluho na kasuotan, malayo sa gulo ng digmaan, upang gumanap bilang Captain America sa isang palabas. Napapaligiran ng magagandang kababaihan, nagsasalita siya ng mga makabayang linya sa entablado para mag-promote ng war bonds. Mula Washington hanggang Miami, at mula sa Marangyang Teatro hanggang sa entabladong puno ng mga sundalo. Araw-araw, unti-unting nagmistulang isang payasong circus act si Steve. Para sa mga sundalo, isa lang siyang payaso na naghahatid ng kaaliwan at katatawanan. Maging si Steve ay nagsimulang magtanong kung isa lamang ba siyang dancing monkey. Sa kabutihang palad, dumating si Peggy sa tamang oras upang tulungan si Steve na mapawi ang bigat sa kanyang puso. Pero nalaman ni Steve ang nakakadurog pusong balita, ang isang squadron na nagsagawa ng pag-atake sa isang base ng Hydra ay tuluyang nabura, kasama ang kanyang pinakamatalik na kaibigang si Bucky. Nagpa siya na rin ng militar na talikuran na sila dahil masyado ng malalim sa kuta ng mga kaaway ang kanilang kinaroroonan. Upang iligtas ang kaibigan, nagpa siya si Steve na magtungo mag-isa sa teritoryo ng kaaway. Sa tulong ni Peggy, palihim na sumakay si Steve sa pribadong eroplano ni Howard at lumipad papunta sa kampo ng mga bilanggo.
Gayunpaman, mabilis silang natukoy ng German anti-aircraft system. Hindi na makapagpatuloy ang eroplano dahil sa matinding pagpapaputok, kaya't napilitan si Steve na mag-parachute. Maingat na pumasok si Steve sa isang truck ng supply, madaling tinalo ang 2 sundalong nagbabantay at nakalusot sa base. Bitbit ang isang malaking kalasag na may tatak ng bandila ng Amerika, matapang na naglakad si Steve sa weapons depot at nagtungo sa bilangguan ng mga bihag. Madali niyang pinabagsak ang mga gwardya at binuksan ang lahat ng kulungan sa harap ng mga nabiglang sundalo. Ngunit nang hanapin niya si Bucky, napagtanto niyang wala ito sa grupo. Lumalabas na ikinulong pala si Bucky ni Smith sa isang hiwalay na lugar para sa mga eksperimento. Matapos ang matagal na mental na pagpapahirap, tila pinatay na ang lakas ng katawan ni Bucky, malungkot at walang buhay ang kanyang mga mata. Agad siyang pinalaya ni Steve. Samantala, nabasag ng mga sundalo sa labas ang depensa at nagsimula ng kontra-atake. Hindi lamang nila nasamsam ang mga high-tech na armas ng mga Aleman, ginamit pa nila ang mga iyon para wasakin ang base. Mula sa control room, pinanood ni Smith ang lahat ng nangyari. Walang pag-aalinlangang kinuha niya ang Tesseract at inactivate ang self-destruct sequence ng base upang hindi mapunta sa kamay ng Allied forces ang Tesseract. Pagdating ng Zero, sumabog ang ammunition depot sa naglalagablab na apoy. Habang naghahanap ng daan palabas, nasalubong ni Steve at Bucky si Smith na tumatakas. Nagharap ang magkabilang panig, at galit na sinugod ni Steve si Smith, at isang malakas na suntok ang naghiwa sa mukha nito sa gilid ng mata. Tumigil si Smith sa pagpapanggap at hinila ang kanyang human mask, ibinubunyag ang tunay niyang anyo. Si Smith ang orihinal na test subject ni Erskine. Taglay niya ang resulta ng super serum experiment na nagbigay sa kanya ng pambihirang lakas ngunit sinamahan ng matinding kadiliman sa loob, dahilan upang maging nakapandidiri ang kanyang itsura. Batid ni Smith ang totoong kapangyarihan ng super serum kaya pinatay niya si Dr. Erskine. Pero ngayong hawak niya ang Tesseract, hindi na niya itinuring na banta si Steve, at para sa kanya isang ordinaryong tao na lamang sa paningin niya si Steve. Pinili ni Smith na tumakas at ituon ng pansin sa mas mahahalagang bagay. Samantala, matagumpay na nailigtas ni Steve ang natitirang mga bihag at bumalik sa base ng Amerika kasama ang mga nasamsam na kagamitan. Sa kampo, pumila ang mga sundalo at general upang salubungin si Steve. Ang mga boses na dati nangungutya ay naging paghanga sa kanyang tapang at nagawa sa labanan. Ang walang takot na sakripisyo ni Steve at matatag na loob ay nagbigay sa kanya ng respeto ng lahat. Sa sandaling iyon, hindi na lamang siya alamat, isa na siyang tunay na bayani at sagisag ng pag-asa. Sa engrandeng pagdiriwang ng tagumpay pagkatapos ng digmaan, ipinahayag ng mga sundalo ang kanilang paghanga kay Steve, kabilang si Colonel Peggy na ipinakita ang kanyang pagmamahal sa kanya. Nakasuot ng napakagandang pulang gown, labis na nabighani si Steve sa karikitan ni Peggy. Nangako si Peggy na sila ang magiging dance partners ni Steve kapag natapos ang digmaan. Dahil sa kanyang natatanging nagawa, binigyan si Steve ng karangalan na makapasok sa Operations Command Room. Ipinahayag niya roon na ang base na kanilang winasak ay isa lamang sa mga sangay ng Hydra. Upang mapanatili ang kapayapaan sa mundo, kailangan nilang tuluyang burahin ang lahat ng base ng Hydra. Bago sila tumungo sa misyon, may espesyal na regalo si Howard para kay Steve, ang iconic na kalasag na kalaunan ay magiging tanyag. Ang kalasag na ito ang naging pinaka-maaasahang kagamitan ni Steve sa pakikipaglaban, at tinulungan siya at ang kanyang espesyal na koponan na magtagumpay sa sunod-sunod na labanan. Habang tumataas ang kanilang karanasan, mas lalo pang humuhusay ang kanilang kasanayan. Maging kalaban man na nakatago o makapangyarihang mga kaaway, nalalampasan nila iyon ng madali. Habang sunod-sunod na bumabagsak ang mga base ng Hydra, ang kanilang huling punong himpilan ang naging pangunahing target. Ngunit bago nila iyon masira, kailangan munang malaman ng militar ang pinagmumulan ng teknolohiya ng Hydra. Mukhang nasa kamay ni Dr. Zola, kanang kamay ni Smith, ang kasagutan. Sa tulong ng mga na-intercept na mensahe sa radyo, nalaman nilang papuntang Berlin si Dr. Zola sakay ng tren, kaya nagpa siya sina Steve at Bucky na pasukin ang tren para magsiyasat. Gayunpaman, natuklasan ng doktor ang kanilang misyon kaya nagpadala siya ng isang artilleryman. Dahil sa advanced technology ng Hydra, napakalakas ng kanilang artillery firepower.
Bagamat na-block ni Steve ang mga atake gamit ang kanyang makapangyarihang kalasag, napunta sa alanganin si Bucky. Nang sasagipin na sana ni Steve si Bucky, biglang nabali ang handrail, at bumulusok si Bucky pababa sa lambak. Habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng kaibigan, napuno si Steve ng matinding dalamhati at pagkakasala. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ni Steve na imbis na lamunin ng kalungkutan, kailangan niyang ipagpatuloy ng buong tapang ang misyon at tuparin ang hangarin ng mga nagbuwis ng buhay. Sa huli ay tagumpay nilang nakuha si Dr. Zola, at sa pamamagitan niya ay nalaman nila ang lihim ng Hydra. Lahat ng kanilang teknolohiya ay nagmula sa Tesseract na nasa pag-iingat ni Smith, at nakapag-imbak na sila ng napakaraming doomsday bombs sa kanilang huling punong himpilan. Sa pagkaunawa na masyadong matindi ang panganib, agad na nag-utos si Colonel Phillips ng mabilisang operasyon para pabagsakin ang natitirang base ng Hydra. Bagamat lubhang mapanganib ang misyon, hindi nagdalawang isip si Captain America na magtungo mag-isa sa kampo ng kalaban. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo at sumugod diretso sa base ng Hydra, habang may isang dosenang mabibigat na armadong kalaban na humahabol upang pigilan siya. Ngunit mabilis niyang natalo ang mga ito isa-isa gamit ang kanyang matalinong estratehiya. Nagpatuloy siya at sinalakay ang base, mahusay na umiiwas sa mga natitirang pag-atake ng kalaban. Ngunit napunta siya sa isang desperadong sitwasyon, nakapalibot sa kanya ang dalawang sundalong may flamethrower at wala siyang malulusutan. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang grupo ng armadong sundalo, pinaligiran si Captain America at dinala siya kay Red Skull. Dahil pareho silang produkto ng eksperimento ni Dr. Erskine, mayabang na tinukso at ininsulto ni Red Skull si Steve, hindi matanggap kung bakit pinili ni Erskine ang isang tulad niya. Habang patuloy sa kayabangan si Red Skull, dumating ang mga tropang kasama ni Steve mula sa iba't ibang direksyon at mabilis na pinabagsak ang mga kalaban. Ramdam ang pagbaligtad ng laban, mabilis na tumakas si Red Skull. Samantala, sa labas ng base, pinamunuan ni Peggy ang pag-atake ng kanyang hukbo. Nakita ni Red Skull ang kanyang pagkatalo at nagmamadaling sumakay sa eroplano, inactivate ang Tesseract upang paganahin ang energy core at ang mga makina. Nailagay na rin niya ang mga doomsday weapons sa eroplano. Nakipaglaban si Captain America sa kaguluhan ng digmaan, patakbong hinahabol ang umuugong na bomber. Ngunit gaano man siya kabilis tumakbo, hindi niya kayang habulin ang bilis ng eroplano. Noong nawawalan na ng pag-asa si Captain America, dumating sina Phillips at Peggy sakay ng mabilis na sasakyan. Todo tapak sa gas si Phillips, ngunit patuloy pa ring lumalayo ang agwat nila mula sa eroplano. Sa kritikal na sandali, pinaandar ni Phillips ang nitrous boost, at dahil dito ay bumuelo ng malakas ang sasakyan. Tumayo si Captain America, handa nang sumakay sa eroplano. Bumungad sa harap niya ang ilang bomba, bawat isa ay may markang pangalan ng isang lungsod, kung saan ito planong pasabugin. Habang sinusuri niya ito, nagsimula ng sumakay sa cockpit ng bomba ang mga sundalong kalaban. Sinubukan niyang pigilan sila, ngunit sinunggaban siya ng isa pang sundalo. Tumalon palabas ang piloto at sinunggaban si Captain America, sabay nahulog sila mula sa eroplano. Kinuha ni Captain America ang kanyang kalasag at tahimik na pumasok sa control room. Ngunit laking gulat niya nang wala itong tao.
Biglang lumitaw si Red Skull at umatake ngunit mabilis na nasangga iyon ni Captain America. Kasunod nito ay isang umaatikabong bakbakan ng malalakas na suntok at sipa. Pareho silang naturukan ng super serum ni Dr. Erskine kaya patas lang ang lakas nila. Sa gitna ng sagupaan, hindi sinasadyang naitulak ni Captain America si Red Skull sa control lever, dahilan para biglang sumadsad ang eroplano. Nagpatuloy ang kanilang laban habang bumubulusok ang eroplano pabagsak. Nang malapit na ang tiyak na pagbagsak, sinipa ni Red Skull si Captain America at pinaandar ang autopilot. Tumilapon palabas ang Tesseract mula sa lalagyan nito. Nakita ito ni Red Skull at napagtantong nabigo ang kanyang plano. Sinubukan niyang tumakas gamit ang Tesseract. Subalit nawalan ng kontrol ang Tesseract at biglang nagbuga ng napakalakas na enerhiya. Sinunog ang braso ni Red Skull at inilipat siya sa malayong bahagi ng universo. Pagbagsak ng enerhiya, natunaw ang sahig at lumubog ang Tesseract sa karagatan. Nagtapos ang laban sa pagkawala ni Red Skull at pagkawala ng Tesseract. Sa puntong ito, humarap si Steve sa mas mabigat na problema, kung saan direktang nakatutok ang eroplano sa New York City. Ang mga bombang sakay nito ay kayang burahin ang buong lungsod. Iniutos ni Peggy kay Steve na baguhin ang direksyon at humanap ng ligtas na lugar na mababagsakan. Ngunit dahil naubos na ang enerhiya ng Tesseract na nagpapatakbo sa eroplano, hindi na makapag-emergency landing ang eroplano. Upang mailigtas ang milyon-milyong mamamayan sa New York, nagpasya si Steve na idirekta ang eroplano sa isang walang tao na lugar. Ipinatong niya ang litrato ni Peggy sa tabi niya upang palakasin ang kanyang loob. Pagkatapos mahigpit niyang hinawakan ang kontrol at ibinaba ang eroplano patungo sa nagyayelong kapatagan. Nang maputol ang radyo, batid na ni Peggy ang naging kapalaran ni Steve. Sa malawak na yelong kapaligiran, tuluyan nang lumubog sa dagat ang eroplano. Sa tagumpay ng Allies, tuluyan nang natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Hinawakan ni Peggy ang discharge file ni Steve, tahimik na inalala ang ipinangako nila sa isa't isa na sumayaw ng magkasama. Ngunit ang sandaling iyon na inaabangan nila ay kailanman imposible nang mangyari pa. Lumipas ang panahon, at nang magising muli si Steve, siya ay nasa isang mundong lubhang iba na kaysa dati. Pinabatid sa kanya ni Nick Fury, direktor ng SHIELD, na mahigit 70 taon na siyang natutulog, at dito na nagtatapos ang unang parte ng Marvel Cinematic Universe. Antabayanan lang ang mga susunod na episode.